na-harvest natin ngayon. Ayan. Hey, goodbye. Uy, meron silang chowpan pang almusal. Tapos bumili ko ng pang almusal, tama-tama. At saka yung pananghalian. Cute ng mga talong. Sira yung isa. Yung masarap na piniprito, nilalaga. Lubaybay. Siyempre, harvest muna tayo. Ito na yung pang 14 nating harvest. Na-amaze ako sa talong namin, ang ganda ng tubo, ang bilis lumaki. Ayan o, ganda pa rin o. Kaya lang hindi nakagaya nung nung mga 8-10 harvest. Talagang makikita mo yan, ang dami. Wala nga pala si Kuya Olan ngayon dahil birthday nung pinsan ko bukas. Magluluto sila, 60th birthday niya. Ayan, happy birthday Ate Flora. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Anong balita? Oh, sabi niya inyo aatras ikaw susulong. Ikaw Jober, anong palagay mo? Hindi ka mapalagay? Palagay. Walang malagyan. Bagay yan, maraming bunga. Ano trek, papantay o atras? Parehas lang. Ba, 500. Wah. O di may nam. Mag-aabono kapag ka 400. Abonado si Patrick. Alalaan po natin mamaya. Yan o, apat na sunod-sunod. May uod na? Tingnan ko. Ayo. Mag-spray tayo mamaya. Baka dumating yung mag-i-stable, magro-roto. Oo, stable. Yan pa isa. Kaya ito, obra. Pag-isipan natin. Tsaka iparin pa di man kano eh, may yata ang milako kay obra kay kain na yan. Yan na niya ka nakayarap pa rin pa di. Sabi ko, sasabihin ko ako kay Kuya mamaya. Sa mga interesado nga pala, yung sinasabi ni Eddie sa akin, pinapaarkila daw yung dito 6 na hektarya palay, puro palay. Mura lang yung arkila nya kaysa dun sa regular na presyong inaarkila namin, mas mababa siya. Magkano daw de? 150 6 na hektarya sa isang taon. Dito walang problema sa tubig dahil all the time yung yung dating yung sa ilog mismo ang kuha. Kaya wala kang problema dito sa tubig. Naalok sa akin ni engineer, yung may-ari nito. Medyo medyo alanganin lang ako kasi 6 na hektarya. Ang laki nun. Ang laki din ng puhunan. So baka interesado kayo, pwede niyo akong kontakin sa sa FB page natin, Jimmy Speaks TV. Maganda kasi yung palay pagka maramihan, hektarya. Pero kung 1 hektarya lang, medyo alanganin. Kumbaga, ang kita mo hindi ganun kalaki. Pero pagka 3 hektarya, 4, 5, yan 6, maganda. Lalo na ngayon 22 ang kilo ng palay.
Kumain muna tayo para Makapagdi. Ano? Pakibat mo. Pakibat na kaya. Damulag. nya. Mananong malikakata pa nga na may hektare kanyan. Na masarap niyan kapartner pati. Ay kuya. May ibubuga pa. Oh, ganda pa eh. May ibubuga pa yung ampalaya namin. Oo, tama mo si ilan na yan? Sa dulo ba? Mukhang kaya pa rin ng 500 ah. Kaya pa po yan. Kaya sabi ko sa inyo, kung 400 ka, kung hindi ka bibitaw. Oo, papataba. Ibigyan pa natin ng ano? Utit pa. Babanat pa, babanat. Walang sakit. Ha? Tama nga yata si Patrick ha. Mukhang tatabla. Tatabla yung huling pitas natin. Taparehas. Diba? Kaya lang parang medyo gumaan siya sa timbang. Ano mo yan, tumulak mo ng kaunti yung kanyang bunga. Dati ganito kabigat eh. Ayan oh, ganda pa rin ng ampalaya oh. Nice! Ganda. Ganda pa rin, pang 14 ng harvest. Nandiyan na yung mag-stable nitong okrahan. Goodbye na, goodbye. Last na lang pala yung ano kuya. Yan. Para maging pataba yung okra, iano natin, pabubulokin muna natin. Hey, goodbye. Ayos to, malalim ano. Ang ganda oh, durog ah. Maganda ang bibira yun. Oh. Marunong ka niyan, de? Marunong ka niyan? Okay. Ayos, bungkal na bungkal oh. Tapos pag medyo bulok na yung okra, paruto ulit para madurog lalo. Sarap gumawa ng tudling pag durog na durog yung ano, lupa. Ganda sana kung meron tayong makuhang organic para magbuhaghag yung lupa. Yung ano, yung ipa ng palay, yung carbonized hull, kasaluan mo ng ipa, chicken manure, yan ang nakakapagpabuhaghag ng lupa. Tapos mayroon pang organic matter.
So ito po yung na-harvest natin ngayon. Ayan. Ano din, kaya 500? Nakakasan lang ng loob, ano? Kaya. Oo. Ay, nag-harvest si parin pa din ng kamuting gaganda, oh. Magkano, re? Ha? Pa? Magkano daw? Hindi po, bigay lang po yan. Sure kayo? Salamat. Marami na to. Mag-harvest pa kayo? Sarap yan, ano, french fries. Hindi yung gagawin mong hiwa, yung mong maliliit, tapos peprito mo. O yan, nilaga. Okay na. Wala, medya oras lang. Wala pa. Bali, 2 pasada na para siguradong durog yung okra. Ayan, ganda. Lalim mo. 2 pasada tapos roto. Ganda ng pagkakadurog. Lalo na pag niroto yan. Yan, halos ganyan siya, pinong-pino pag niroto. Ang gusto ng halaman yung pinong-pino para hindi mahirapan yung ugat na tumubo, lumaki. Uy, ano ba yun? Ha? Ano yun? Kawayan. Ingat kayo, baka kung ano yung sumabog dyan. Alagang manangingit eh. Mahal pala nila ako, napaiyak. Mas nung birthday, nung 23. Birthday ng Nakalimutan nanay ko nga niya. palang batiin sa vlog ko din. Sino? Yung nanay ho niya. Kailan? Nung 23 ho, birthday nung Nung nanay nagpunta niya. ako rito nung... Bebetiin mo nga, happy birthday po kay nanay. Ano pangalan ni nanay? Nanay Celia po. Si Nanay Celia, belated happy birthday. Nakalimutan lang daw po ni Salding batiin. Pero alam niya. Happy birthday po. So pare ha. Ayaw mo lang man pakain ha. Pinakita, tinignan daw naman kung mahal ka. Pinaiyak niya yung mga kapatid niya. Tsaka yung nanay niya doon. Artista ba? Artista. Hindi nila ang pagmamahal. Pagmamahal. At solve na tayo. Marami ka ako. Trabaho na ano pa yung mga lupa dyan. Ito, pinaarte lang. Isang lagaw, 2 hektarya, baking. Si pare, Lupa ng parents mo. Oo po. Ay, apat. Kaya lang, isang lagay lang. Eh sabi ko nga, gusto nyo paano nyo, dapat isang taon kung isang taon. Para ka ako, may pagbabawian din ka ako yung aarkila. Eh paano ka ako kung hindi makasilip ka ako sa unang lagay. Ako talo na. Pero painaman, yung dalawa din. Pwede pang dinamo na dahil gamitin. Kuryente. Yun, no? Ganda. Yan yung mga ganyang makina kung meron kang 4 na hektarya, 5 hektarya, yan pwedeng ipundar yan kasi
milyon ang halaga niya. Nakita nyo yung talim na yon, hindi bababa sa 2,500, 3,000 isa nun. Yun lang, 100,000 na yung talim pa lang. Kaya malaki din ang maintenance. Pero kung nagre-rent lang tayo, hindi advisable sa atin yun. 20 68 32 320. Kaya nga, kaya 500 yan. Baka sumulong pa nga Ito walang isang kilo sa namin. Kaya pa isa yan, 50. Bakit Ilan nyo? 54. 54 yun. 54. 540 ba? Sumulong pa Tapos yung segunda natin medyo dumami rin. 2, 4 8. Ito na kuya. 8. Yan. Siyam. Dami na ng segunda. Siyam na. 630. Diba? Sumulong pa 100. Ito guys yung pang 14 nating harvest. 54 yung good, 540. Saka 8 segunda. Kano nun? Ilan nun? 620? 620. Sumulong pa tayo 100 mahigit. Ayan, magagayak na tayo ng para sa next crop. Bilangin lang natin kung makakailan tayong tudling. Siyam yan binilang ko Tapos pagdating doon sa dulo magsasampu siya. Siyam lang din siyam lang. Pero doon sa dulo malapad siya. Main muna tayo. Para makabiyahe-biyahe. Nandito yung ribs ni Los. May kutsara ka ba dyan? Ibigay niyo mo ako. Ang bayabas Ba't bayabas? Seryoso yung kasama ko. Uy! Seryoso. Pulang niya yan. Nag-isa kayong mag-darling. Sige, pagkati na lang Pagka pala siya kasama palagi kayong mapipiti kayo pareha. Masabi seryoso. Hindi naman maainaw sa tayo yung sumatahimik. Kaya medyo mag-ano ka rin naman. Kami magkakala. Magpapakilala ka na ikaw yan. Ayan. Sisigaw ako na. Labas mo yung sama ng loob. Iba ako kayo sa himpi. Gusto bang uminom? meron dyan. Meron siya. Kaso 2 litro na dyan. Huwag mo kaming hahamon Kung didilig ka na, yung hawak mo. Pag nauhaw ka, yun lang. Kahit mga 5 tulog lang ako. Yung tulong niya. Sampu na yan So ngayon kailangan nating mag-spray sa mga tanim natin dahil yung mga insektong nandito sa okra dilipat dyan.
Ito yung gawin na to, itong gawing dulo, yung tatlong tudling na to, ang bilis nilang lumaki. Ano, marami na silang sanga, pero magbabawas pa tayo dyan. Pupruning tayo yung mga unang sanga, palalakihin lang natin ang gusto para mas matibay sila. Kasi sprayan din to. May mga insekto yan, lumipat dyan yung insekto ng okra. Mga butas-butas na yan, uod dyan. Yan, nakain ng uod. Ang talong, isa yan sa medyo tricky, mahirap na alagaan dahil maraming naninira dyan. Puno at bunga, talbos, may pumuputol niyan. Takaw din yan sa maintenance. Pero ang kainaman yan, isa yan sa mga gulay na matagal i-harvest. Pag magandang alaga mo dyan, 10 months, 1 taon, maabot. Hindi kagaya ng ibang gulay, 4 na buwan, 5 buwan, tapos na. Ang ganda ng dahon, no? Naku, ano kaya to? Yan, minsan meron tayong makikitang ganyang kulay, hanip. Kaya lang yung hanip masyadong maliit, din natin makikita. Kung meron tayong nakikitang yan, tulad yan, parang kinakalang, parang brown brown. Pero ito so far maganda. Oh, ganda ng dahon. So yung tatlo na to solid. Sa bagay, ito kasi yung unang naitanim, kaya una silang lumaki. Pag tagal naman ng ilang buwan, magpapang-aabot yan. Halos magsasabay-sabay na. Parang nakakapanibago, oh. Ano nga pala yung binayad ko dyan? 3,000 kasi 2 ulit siya, 2 pasada. Maganda yung lupa nito eh, madaling durugin. Oh, banlik. Yung doon sa talungan medyo may halong lagkit na kasi iyan halos dati magkapantayan eh. Pinasuro pala yan ng may-ari dahil gusto nilang lagyan ng palay, nahihirapan silang magpapasok ng tubig, kaya ginawa nila tong kanal na to. Pero mahirap pa rin. Pinasuro yan, plano nila pati to kasi mataas din to. Kinwestiyon sila ng DNR yata, pinigilan sila ng DNR, kumbaga illegal quarry. Pero actually hindi naman illegal quarry yun eh. Ano yun eh, land preparation yun eh. Ang alam ko illegal quarry pagka binenta mo yung kinukuha mong lupa. Paano kung yung lupa mo gusto mong develop, di ba? Yun ang pagkakaintindi ko, kaya tinigil na nila. Good thing naman natigil, kasi kung natuloy nilang sinuro yan, ala, hindi pwedeng gulay to, pampalay lang. Hindi tayo makakaarkila dito. Kaya meron ding purpose eh. Ayan, ang daming ibon, no? Nakakakita sila ng mga insekto niyan. Nakakakain sila. Ayan, pinapabati po ni Ma'am Red Jerez yung mister niya na si Ray Jerez ng Antipolo. Shoutout po. Maraming salamat sa suporta. Merienda tayo ng kamote. Ayan ang kulay niya, ganda no? Papaya
Papaya po. Parang papaya. Kamote Q. Tsaka kape. Ang the best yan. Kahit nga dilaga. Masarap yan eh. Ito pwede rin nating i-farming to. Kaya lang hindi ko rin masyadong kabisado. Yan. Hindi dinidiligan yan eh. Hindi rin tinatalbusan. Hindi rin pataba. Siguro isang beses lang. Kaya ayoko mag-try do sa hindi pa natin kabisado, hindi pa natin alam. Pero malay nyo, one day soon. Diba binigyan ko sila ng yung mas na ano, puti, yung matigas. Na ano na yung sa Eddie nandun sa part 1. Meron pa dun, dapat sinusuot nila tapos magdoble na lang sila ng takip. Oo. Meron kaming mas na ano, pang ano talaga eh, pang yung matigas na mas, parang plastic. Kaya lang sinasabi ko sa kanila, pag nag-i-spray susuot nila, kaya lang naiinitan daw sila, hindi sila makahinga, hindi sila sanay. Ayan, tapos na yung dalawa. Lalagay tayo ng tubig dito kasi hindi kasi yung tubig na mag-i-spray. Ayan, ayan na. Ito yung tinatawag namin kulitis oh. Marami na akong tusok sa paa nito. Ano na, siguro 4-5 pag naapakan ko mahapdi. Hindi mo naman makuha, sobrang liit. Lalo na pag tuyo yan, maapakan mo tapos mababali yung dulo niya, yun ang maiiwan. Ayan o, tulis. Ayan, pag di mo tinapon sa gilid dyan, tutubo yan. Ayan o. Ayan, may spike na yan o. Tusok sa paa mo yan. Ito matindi yan, yung tuyo na yan. Ang sarap ng kulay ah. Mainit pa. Ano? Saan? Sabi kayo may mainit ng bago dyan. Sarap pa. Bagong pitas. Lasang kamote. Lasang ka. Masama maglasang saging niya. Lalo ano ka? Lasang tabi. Oo, yun. Dahan-dahan lang natikman ba ano yung lasa ng gabi. Oh, ito na, Jobert, nakuha na ni Bingo. Hindi nyo na itatanong guys, dati din ako nagtindang ganyan. Naglalako ako sa mga eskwelahan. Yung saging na bubot, napapalutong ko yun, tapos matamis. Lalagyan ko rin na asukal. Ihiwain ko ng maninipis, tapos ibibilad ko ng konti, tsaka ako ipiprito sa asukal. Ayan. Popcorn, nagluluto din ako noon. Nilampasan ni Eddie itong isa na to para pagbalik niya dito siya dadaan. So sakto magkaarga na siya. Tapos na naman yung maghapon natin. So kita-kita ulit tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat. Zaijian.